Hi guys, good morning and thank you for watching Coffee Break with Zuni today. At ngayon guys, ang pag-uusapan po natin ay ang nalalapit na presidential election. And today, I am very proud to announce my support for Mayor Duterte for President. Bilang isang OFW vlogger dito sa Dubai, for more than 5 years, nakita ko na po yung iba't ibang problema na kinakaharap ng mga OFW araw-araw. Yung problemang to, hinaharap po namin mga OFW simply because we wanted to have a better future yung pamilya namin na iwanan sa Pilipinas. Kaya sobrang importante sa amin ang presidential election. Because the president, maglilid po siya ng country natin. And if we can choose the right person in the position, yung bago talaga, okay, yung hindi na yung kung ano yung nakasanayan natin na nandyan lang sila for the sake of we have the president. But then we have yung presidente na masasabi mong leader talaga natin. Na lahat tayo mga Pilipino ay magtitiwala sa kanya is because lahat po ng projects niya, lahat ng gagawin niya, lahat tayo mga Pilipino makikinabang. At hindi lang siya, hindi lang ang pamilya niya, hindi lang ang kanya. To all of you, my viewers, and to all of my followers, the reason why I choose Mayor Duterte, it's simply because, sabi ko nga, when I was asked nung I was in college, bilang isang kabataan, anong batas ang ipapasa ko para magkaroon ng mas magandang future ang Pilipinas? Ang sagot ko po is wala. Because we don't need new laws na kailangan ipasa. Sobrang dami na po ng batas na meron tayo eh. And I believe lahat ng batas na yon ay maganda. But then, since it's not implemented properly, it's not being followed ng mga Filipinos din dahil wala po tayong disiplina to follow it. What we need is a president that knows how to implement law para po hindi masayang yung mga batas na yon. Na if our president will be Mayor Duterte, gusto ko pong umuwi sa Pilipinas, nakasama ko ang buong pamilya ko. Na bilang isang OFW, hindi ako matatakot na dumaan sa airport natin at mag-isip ng ano kaya ang maaaring gawin sa akin ng mga staff dito na kapwa Pilipino ko din. Na I'll be excited to go home and for so many years makakasama ko na ang pamilya ko. Gusto ko po ng safe na naiya na ang iisipin ko is yung moment na makita ko na yung pamilya ko, mayakap ko na yung anak ko, mayakap ko na yung mga magulang ko. Hindi yung tipong, teka, airport na. Sana walang mangyari, Lord. Gusto ko na pong mawala yun. Gusto ko nang magtiwala ulit sa mga kapulisan natin sa Pilipinas. Dahil aminin natin sa Pilipinas, kahit wala kang kasalanan, kahit hindi ka kriminal, kapag nadikit ka sa pulis, kakabahan ka na. Gusto ko pong mawala yun. Dahil ang dami ko pong mga kaibigang mga pulis na mga matitino. Pero yung ganun kasi yung mentality namin nating mga Pilipino eh. Hindi natin alam kung may tiwala ka ba dyan o hindi. Na ang tingin ba natin sa mga pulis is our protection? Or ang tingin natin sa mga pulis baka kikilan lang tayo niyan? The reason why I wanted to have Mayor Duterte to be our president is because gusto ko pong magtiwala ulit sa batas. Magtiwala ulit sa mga nagpapatakbo ng gobyerno natin. Na every time na may nilalabas silang proyekto, yung nandun ako na sumuporta,
Na hindi yung pag-iisipan ko, teka, ano kaya ang behind in this project? Hindi kaya niloko lang ako ng proyektong to? Kasi 'di ba na guys, hindi po bobo ang mga Pinoy. A simple flagpole, iaabot ng milyon. Na gusto ko dumating yung panahon na yung mga teachers ko sa Pilipinas, ilumaki na po ang sahod. Na wala namang ibang bansang mga magagaling na mga teachers. Kasi mas kawawa pa sila sa mga call center agents. Na halos kalahati lang yung sinasahod nila. Na kung tutuusin, they are very important para po ma-build natin yung mas magandang future natin ng mga anak natin. Pero nababaliwala yun. Gusto kong maging presidente si Mayor Duterte kasi gusto ko pong matanggal sana yung contractualization at yung mga age limit sa trabaho dahil dito po sa ibang bansa, hindi naman importante yan eh. Alam mo, dito sa ibang bansa, as long as you are able, you can still work. Kung kaya naman bakit kailangan pa ng educational attainment? Na dahil 30 years old ka na, hindi ka na po pwedeng magtrabaho because you are over age. Saan pupunta yung mga 30 years old or 30 plus nating mga Filipino, na mga kabayan, na mga kapwa natin Pilipino? So yung buhay pa sa Pilipinas is hanggang 25 years old lang. Na hindi ba lahat darating sa edad na 30 plus? Gusto ko pong magkaroon na ng trabaho lahat ng mga Pilipino. Para po, hindi yung para sa mga nakapag-aral lang. Ang nangyayari kasi sa amin, sa OFWs, marami po kasi ang hindi nakapagtapos. Dahil wala silang makuhang trabaho sa Pilipinas, magdo-domestic helper sila. At dahil hindi sila nakapag-aral, malaki yung chance na mapapariwara yung buhay nila sa ibang bansa. It's because hindi sila ganun ka-ready. Hindi nila naiintindihan yung mga ibang bagay. Paano po sila? Kundi haharap sila sa risk ng buhay nila to work away from their family, haharap sa bagong kultura, tatanggap ng maliit na sahod. Pero yung katawan nila pagod na pagod. Gusto ko nang maranasan ulit yung hustisya sa Pilipinas. Na ang batas sa Pilipinas is hindi lang po para sa mga may kaya. Na kahit maging suspect ka pa, pero alam mong wala kang kasalanan, alam mong confident ka na hindi ka makukulong. Gusto ko na rin pong mabigyan sana ng pagkakataon lahat ng mga kabataan sa Pilipinas na magpag-aaral. Na hindi yung sinasabi na libre ang edukasyon sa Pilipinas, pero ang dami pa rin mga bata ang hindi nakakapag-aral. Na napaka-importante. Na kapag ang isang bata ay nakapag-aral, they will understand yung importance na, buti na lang pala nakapag-aral ako, na hindi pala option ang paggawa ng isang kasalanan, ang pagnakaw, ang pag-snatching, para makatulong ako sa pamilya ko. Gusto ko pong magkaroon ng ospital para sa mga mahihirap. Na hindi na mararanasan natin mga Pilipino na kahit sobrang nasa bingit na ng kamatayan ang kapamilya natin, wala tayong mapagdadalan sa kanila kasi wala tayong pera. Gusto ko nang magkaroon ng matinong bahay ang bawat Pilipino. Na mapabawasan na yung pangungurakot na yan, na milyong-milyong halaga na kung ibibigay natin sa mga nangangailangan talaga na ang daming pamilya na hindi makakapag-isip ng maayos. It's because wala nga silang matirhan eh. Wala silang bahay. Kasi walang gobyernong nag-aalaga para sa kanila, para mas mabigyan sila ng pagkakataon pa na maituwid ang buhay nila. Gusto ko nang mawala ang kriminalidad, ang droga sa Pilipinas, na siyang ugat ng lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Kailangan natin ng totoong batas para mawala na to. Alam natin ang epekto ng droga sa utak ng tao. Sinusuportahan ko si Mayor Duterte
Kasi gusto ko na ng bagong Pilipinas. Gusto kong maging presidente si Mir Duterte dahil gusto ko nang maging proud ulit ako na sabihin sa buong mundo na Pilipino ako.